So for you, your stand is kahit hindi natin dagdagan ulit yung budget ng DPWH, pwedeng maging maayos ang ekonomiya kung susuportahan din ng gobyerno yung mga pribadong sektor. Sa papaanong paraan yan, JC? Ano exactly yung pwedeng gawin? Kasi baka nakikinig sila sa atin ngayon, kuhanin nila yung iyong mga suggestion. If you were to suggest, masakit na ulo ngayon ng both houses, BICAM, Senate, and even the Congress, dito nga sa hindi nila mapagkasunduan kung anong gagawin sa budget ng DPWH, anong perfect solution dito para makapag-meet sila halfway? I think yung pinakamalaking issue dito, DJ Shasha, ay yung governance issue. Kumbaga nawalan ng tiwala ang taong bayan at ang pribadong sektor dito sa kakayahan ng gobyerno na talagang magserbisyo sa taong bayan. So in other words, kailangan nating ibalik yung ganong klaseng kumpiyansa at tiwala. At hindi yun mangyayari kung makita natin sa Open BICAM, kaliwat kanan pa rin yung mga pork project insertions na gusto ng mga politiko. Parang di na sila nahiya. Parang wala na silang natutunan dito sa experience natin sa 2025. So actually, hindi ako masyadong concerned do sa risk ng reenacted budget kasi halimbawa kung hindi ito mapirmahan ni Pangulong Marcos by end of this year ay merong reenacted budget. Tandaan natin ang huling reenacted budget ay nung 2019. Sino bang nakakaalala dun sa epekto nung 2019 na reenacted budget? Hindi naman yun naging catastrophic or hindi naman gumuho yung ekonomiya natin dahil doon. Matatandaan natin na siguro I think April yata of that year saka pa lang napirmahan yung budget. Pero sa fast forward sa 2025, kung ayusin pa yung budget, gawin siyang mas malinis na budget. Kasi ito na nga yung oportunidad natin para linisin yung budget. So gawin na natin siya ng maayos para maniwala yung mga tao na sincero itong gobyerno para ayusin yung governance issues and then babalik yung kumpiyansa ng mga tao sa gobyerno. And then gaganahan yung mga private sector investors sa ekonomiya natin. Kasi kung ako ay foreign investor, makita ko na ang gulo-gulo sa Pilipinas, yung mga politiko masyadong gahaman, talo yung private sector, edi pupunta na lang ako sa Vietnam o sa ibang mga developing economies, di ba? Doon na ako maglalagak ng pera, hindi na sa Pilipinas. Oo. So hanggang hindi maayos itong kumpiyansa, itong tiwala ng mga tao sa gobyerno, I'm afraid na yung magiging matamlay pa rin yung foreign direct investments na ngayon, by the way, matamlay na talaga siya at patuloy na babagal yung ekonomiya natin sa hinaharap. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!